At tinipon niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. At sinabi niya sa kanila, huwag kayong magdala ng anuman sa inyong paglalakad, kahit tungkod, kahit supot ng ulam, kahit tinapay, kahit salapi, at kahit magkaroon ng 2 tunika. At sa anumang bahay na inyong pasukin, doon kayo mangatira, at buhat dooy magsialis kayo. At ang lahat na di magsitanggap sa inyo sa bayang yaon, ay ipagpag ninyo ang alabok sa inyong mga paa na pinakapatotoo laban sa kanila. At sila'y nagsialis at nagsiparoon sa lahat ng mga nayon na ipinangangaral ang ebanghelyo at nagpapagaling saat saan man. Nabalitaan nga ni Herodes na tetrarka ang lahat na ginawa at siya'y totoong natitilihan sapagkat sinasabi ng ilan na si Juan ay muling ibinangon sa mga patay, at ng ilan na si Elias ay lumitaw, at ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling ibinangon. At sinabi ni Herodes, pinugutan ko ng ulo si Juan, datapwat sino nga ito na tungkol sa kanya'y nababalitaan ko ang gayong bagay at pinagsisikapan niyang siya'y makita. At nang magsibalik ang mga apostol, ay isinaysay nila sa kanya kung anong mga bagay ang kanilang ginawa. At sila'y isinama niya at lumigpit na bukod sa isang bayan na tinatawag na Betsaida. Datapwat ng maalaman ng mga karamihan ay nagsisunod sa kanya, at sila'y tinanggap niyang may galak at sinasalita sa kanila ang tungkol sa kaharian ng Diyos, at pinagagaling niya ang nangagkakailangang gamutin. At nagpasimulang kumiling ang araw, at nagsilapit ang 12 at nangagsabi sa kanya, paalisin mo ang karamihan upang sila'y magsiparoon sa mga nayon at sa mga lupaing nasa palibot-libot at mga kapanuluyan at mga kakuha ng pagkain, sapagkat tayo'y nangarito sa isang ilang na dako. Datapot sinabi niya sa kanila, bigyan ninyo sila ng makakain. At sinabi nila, wala tayo kundi 5 tinapay at 2 isda. Malibang kami magsiyaon at ibili ng pagkain ang lahat ng mga taong ito. Sapagkat sila'y may 5,000 lalaki. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng pulu-pulutong na may tigli 50 bawat isa. At gayon ang ginawa nila, at pinaupo silang lahat. At kinuha niya ang 5 tinapay at ang 2 isda, at pagtingala sa langit ay kanyang pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad upang ihain sa harap ng karamihan. At sila'y nagsikain at nangabusog ang lahat, at ang lumabi sa kanila na mga pinagputol-putol ay pinulot na 12 bakol. At nangyari nang siya'y nananalangin ng bukod na ang mga alagad ay kasama niya, at tinanong niya sila na sinasabi, ano ang sinasabi ng karamihan kung sino ako? At pagsagot nila'y nangagsabi, si Juan Bautista. Datapwat sinasabi ng mga iba, si Elias. At sinasabi ng mga iba na isa sa mga datihang propeta ay muling nagbangon. At sinabi niya sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Datapwat ipinagbilin niya at ipinag-utos sa kanila na huwag sabihin ito sa kanino mang tao, na sinasabi, kinakailangang magbata ng maraming mga bagay ang anak ng tao at itakwil ng matatanda at ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba at patayin at muling ibangon sa 3 araw. At sinabi niya sa lahat, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili at pasanin sa araw-araw ang kanyang krus
at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat sino mang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay maililigtas nito yaon. Sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili? Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita ay ikahihiya siya ng anak ng tao, pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Datapwat katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangakatayo rito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos. At nangyari, nang makaraan ang may mga 8 araw, pagkatapos ng mga pananalitang ito, na isinama niya si Pedro at si Juan at si Santiago at umahon sa bundok upang manalangin. At samantalang siya'y nananalangin, ay nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang damit ay pumuti at nakasisilaw. At narito, 2 lalaki ay nakikipag-usap sa kanya na ang mga ito'y si Moises at si Elias, na napakitang may kaluwalhatian at nang-uusapan ng tungkol sa kanyang pagkamatay na malapit niyang ganapin sa Jerusalem. Si Pedro nga at ang kanyang mga kasamahan ay nangag-aantok. Datapwat nang sila'y makagising na totoo, ay nakita nila ang kanyang kaluwalhatian at ang 2 lalaking nangakatayong kasama niya. At nangyari, samantalang sila'y nagsisihiwalay sa kanya, ay sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti sa atin ang tayo'y dumito at magsigawa tayo ng 3 dampa, isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias," na hindi nalalaman ang kanyang sinasabi. At samantalang sinasabi niya ang mga bagay na ito, ay dumating ang isang alapaap, at sila'y naliliman, at sila'y nangatakot nang sila'y mga pasok sa alapaap. At may tinig na nanggaling sa alapaap na nagsasabi, "Ito ang aking anak, ang aking hirang, siya ang inyong pakinggan." At nang dumating ang tinig, si Jesus ay nasumpungang nag-iisa, at sila'y di nagsisiimik. At ng mga araw na yaoy hindi nila sinabi kanino mang tao ang alinman sa mga bagay na kanilang nakita. At nangyari ng kinabukasan, ng pagbaba nila mula sa bundok, ay sinalubong siya ng lubhang maraming tao. At narito, isang lalaki sa karamihan ay sumigaw na nagsasabi, "Guro, ipinamamanhik ko sa iyo na iyong tingnan ang aking anak na lalaki, sapagkat siya'y aking bugtong na anak." At narito, inaalihan siya ng isang espiritu, at siya'y biglang nagsisisigaw, at siya'y nililiglig na pinabubula ang bibig, at bahagya ng siya'y hiwalayan, na siya'y totoong pinasasakitan. At ipinamanhik ko sa iyong mga alagad na palabasin siya, at hindi nila magawa. At sumagot si Jesus at nagsabi, "O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan makikisama ako sa inyo at magtitiis sa inyo? Dalhin mo rito ang anak mo." At samantalang siya'y lumalapit, ay ibinuwal siya ng demonyo at pinapangatal na mainam. Datapwat pinagwikaan ni Jesus ang karumal-dumal na espiritu at pinagaling ang bata, at isinauli siya sa kanyang ama. At nangagtaka silang lahat sa karangalan ng Diyos. Datapwat samantalang ang lahat ay nagsisipang gilalas sa lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Manuot sa inyong mga tainga ang mga salitang ito, sapagkat ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao." Datapwat hindi nila napag-uunawa ang sabing ito, at sa kanila'y nalilingid
upang ito'y huwag mapag-unawa at nangatatakot silang magsipagtanong sa kanya ng tungkol sa sabing ito. At nagkaroon ng isang pagmamatuwiran sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang pinakadakila. Datapwat pagkaunawa ni Jesus sa pangangatwiran ng kanilang puso, ay kumuha siya ng isang maliit na bata at inilagay sa kanyang siping. At sinabi sa kanila, ang sino mang tumanggap sa maliit na batang ito sa pangalan ko, ay ako ang tinatanggap. At ang sino mang tumanggap sa akin, ay tinatanggap ang nagsugo sa akin, sapagkat ang pinakamaliit sa inyong lahat ay siyang dakila. At sumagot si Juan at sinabi, Guro, may nakita kaming nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo, at aming pinagbawalan siya, sapagkat siya'y hindi sumasama sa atin. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya, sapagkat ang hindi laban sa inyo ay sumasa inyo. At nangyari, nang nalalapit na ang mga kaarawan na siya'y tatanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang mukha upang pumaroon sa Jerusalem. At nagsugo ng mga sugo sa unahan ng kanyang mukha, at nagsiyaon sila at nagsipasok sa isang nayon ng mga Samaritano upang siya'y ipaghanda. At hindi nila siya tinanggap, sapagkat ang mukha niya'y anyong patungo sa Jerusalem. At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nangagsabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin? Datapwat lumingon siya at sila'y pinagwikaan, at sila'y nagsiparoon sa ibang nayon. At paglakad nila sa daan, ay may nagsabi sa kanya, Susunod ako sa iyo, saan ka man pumaroon. At sinabi sa kanya ni Jesus, may mga lungga ang mga sora, at ang mga ibon sa langit ay may mga pugan. Datapwat ang anak ng tao ay walang kahiligan ang kanyang ulo. At sinabi niya sa iba, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nagsabi, Panginoon, tulutan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Datapwat sinabi niya sa kanya, pabayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay. Datapwat yumaon ka at ibalita mo ang kaharian ng Diyos. At ang iba na may nagsabi, susunod ako sa iyo, Panginoon. Datapwat pabayaan mo akong magpaalam muna sa mga kasangbahay ko. Datapwat sinabi sa kanya ni Jesus, walang taong pagkahawak sa araro at lumilingon sa likod ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos.